Ate, hindi ko na makakayang tumakbo. Ate, bili ni Papa bago siya nawala. Hanapin natin si pinuno ng dragon. Ngunit ngayon, hindi lang siya ang hindi natin matagpuan, pati ang sarili nating buhay ay di na natin maisalba. Ching Shuwei, konting tiis pa, ang access key ng kayamanan ng Longmen ay kailanman hindi dapat maagaw ng iba. Pinuno ng Dragon, ang teknolohiyang pampabata ng Longshi Group ay sadyang kamangha-mangha. Mas bata ka pang tingnan ngayon kumpara sa mga nakaraang dekada. Hi! Pinuno ng Dragon, totoo bang magre-retiro at titigil ka na sa mga gulo para tuluyan ka ng manahimik? Marami ng bago at magagaling ngayon. Panahon mo nang magpahinga. May magagandang dilag. Ching Shuwei, maayos ka ba? Ate, hindi ko nakakayaning tumakbo. Ibigay nyo na ang access key, wala na kayong tatakbuhan. Anong balak ninyo? Huwag niyo siyang galawin. Sa tagal ng panahon, ang pagkahilig ni Pinuno ng Dragon sa pagtulong sa kapwa ay hindi pa rin nagbabago. Mukhang kaawa-awa ang mga lalaking to. Mga Ginoo, hindi maganda ang ginagawa nyo. Bakit dalawang babae pa ang pinupuntirya nyo? Lumayo ka, huwag kang makialam. Umalis na kayo. Wala silang awa. Sobrang delikado sila. Bawal ang baril dito sa Daksha. Garapalan kayong lumalabag sa batas. Bakit? May backup pa kayo? Masyado kang madaldal? Tatapusin na kita ngayon? Kapatid, okay ka lang? Ano? Gusto niyo pa bang ituloy? Alis na, tara na. Talagang malakas ka pa rin. Salamat po sa inyo. Kumain na kayo habang mainit pa. Huwag nang hayaang lumamig. Hindi ba pendant ito ni Matandang Su? Ang pamilya Su ang nag-iingat sa access key ng lihim na kayamanan ng Dragon Gate na aabot sa kalahati ng yaman ng mundo na hawak ng dalawang ate na ito. Kaya pala gusto silang agawin. Anong tinitingnan mo dyan? Dragon. Ay! Bakit basta-basta na lang kayo nananakit ng tao? Ching Shuwei, huwag kang makulit. Salamat sa tulong ninyo. Hindi ko kailanman malilimutan ang kabutihang ito. Tara na, Ching Shuwei. Ate, nasiraan tayo ng sasakyan? Matindi ang sugat ng driver natin. Paano tayo makakauwi niyan? Pwede ko po bang hiramin ang cellphone ninyo? Xiao Chen, nasa Jianxi Road East Lane kami ni Ching Shuwei. Magpadala ka agad ng sasakyan para sunduin kami. At makipag-ugnayan ka sa ilang security company. Kailangan ko ng driver, yung eksperto. Hindi problema ang pera. Ito ang numero ko. Sa susunod, dito mo na ako tawagan. Halika na, Ching Shuwei. Ang dalawang batang ito ay mga anak ni Matandang Su. Hindi nila kayang itago ang sikreto. Pinuno ng Dragon, magbabalik aksyon na ba kayo? Si Matandang Suping, anong uri ng kumpanya ang itinayo niya? Itsura na ba ang basehan sa pagkuha ng tao? Sa dami ng magagandang babae rito, hindi natin alam kung ilan sa kanila ang espiya. Anong tinititigan mo? President Su, nandito ako para mag-apply. Nakita mo naman siguro kahapon kung ano ang kalagayan ko ngayon. Eksperto ang kailangan ko. President Su, sa palagay mo, bilang driver, pasado ba ako? Tito Lee, dito ka na muna tumira. Handa na po ang guest room sa unang palapag. Ate, hindi ba ito yung galing kagabi na nagbebenta ng fried rice? Kinuha mo ba siya dito sa bahay natin para gawing kusinero? Ching Shuwei, siya ang kinuha kong bagong driver, si Li Beijiang. Driver? Kapag napilitan tayo, baka tayo pa ang kailangang magtanggol sa kanya. At saka, kung paano kanya tiningnan kagabi, hindi ka ba natatakot na mapahamak? Tama na, Ching Shuwei.
pumasok ka rito bilang aming driver? Para lang ba sa manibela o may iba ka pa bang gustong hawakan? Pwede rin namang prutas ang hawakan. Masustansya naman iyon. Masarap itong mansana. Salamat, Second Young Mistress Sue. President Sue, Second Young Mistress, mag-usap muna kayo. Mauuna na po ako. Ate, ang weird talaga ng lalaking ito. Dahil nga kakaiba siya, kaya ko siya pinananatili rito. Yung bagong driver na si Lee Beijing, kamusta na ang resulta ng investigasyon? President Su, malinis ang kanyang background, walang anumang record. Wala kayong nakuha. Baka ipinadala rin si Lee Beijing ng mga gustong kumuha ng access key. Matalas ang pakiramdam ng dalawang batang ito. Hindi sila basta-bastang maloloko. Pinuno ng Dragon, may parating na panauhin, katatanggap lang ng impormasyon, may mga masasamang loob na nakapasok, at ang target nila ay si Su Qingyue. Tamang-tama ang dating mo. Pero ang husay mo pagdating sa pagtatago, kulang ka pa. Dahil mali ang ihip ng hangin na dala mo. Sabi mo, huwag lumabas ng kwarto. Anong ibig sabihin niyon? Hating gabi na, pero ayaw niya tayong palabasin ng kwarto. Sa palagay mo ba may masama ba siyang balak? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ganong tao si Uncle Lee. Ngayong gabi, makikinig tayo sa kanya. Huwag lalabas ng kwarto. Ano bang dahilan niya? Hating gabi na, pero nagmamalabo pa rin siya. Sa tingin ko, talagang may masama siyang balak. Sino yan? Qingxue, huwag ka. Ate? Sino ka? Anong balak mo sa amin? Nasaan ang susi? Bitawan mo siya. Bata ka. Pinapayuhan kitang pakawalan mo na siya habang maaga pa. Kung hindi, hindi mo makukuha ang key code. At hindi ka makakaalis dito. Kunin mo ang key code. Kung hindi, mawawala silang dalawa. Tagalabas lang ako. Paano ko malalaman ang mga bagay tungkol sa pamilya Su? Kung hindi mo alam, pareho silang matatapos dito. Sino ang uunahin kong tapusin? Ako na lang. Iligtas mo si Qingxue. Pumili ka na. Kung hindi, silang dalawa ang parurusahan ko ng sabay. Pakiusap. Iligtas mo ang kapatid ko. Ate, Ayos na ang lahat, Qingxue. Ang arte mo. Ganito lang ba kakayanan mo para sa ganitong trabaho? ano? Gusto mo ba ng pera? Magkano ang kailangan mo? Bakit ko naman kakailanganin ng pera? Hubarin mo ang stockings mo. Ikaw, Sino ang nag-utos sa'yo? Profesional siyang kriminal. Batikan na siya sa ganitong gawain. Kapag nagsiwalat siya ng impormasyon ukol sa kanyang boss, tiyak na itutumba siya, kaya duda akong magsasalita siya. Talaga? Ikaw. Ikaw ay Sino ang nag-utos sa'yo? si Zhou. Zhou Shikun. Sabi niya, kapag nakuha ko ang lihim na kodigo, hindi magiging problema ang pera. si Joe Shikun ng Beihai Chamber of Commerce? Ang chairman ng Beihai Chamber of Commerce, na may malaking impluwensiya sa Dongxi at kumokontrol sa lahat ng panig. Ang pamilya Zhou ay napakakapangyarihan. Hindi ko inakalang target din nila ang lihim na kodigo. Pero kung pamilya Joe na ang usapan, ate, posible talagang hindi na natin mapangalagaan ang lihim na kodigo. Habang nandito ako, hindi niya kayo magagalaw. Iyan ang pamilyang Zhao. At mag-isa ka lang, ano ang magagawa mo laban sa kanila? Ano? May balita na ba tungkol kay Pinunong Dragon? Hindi ba't ito ang tea house ni Lau Kiao? Anong ginagawa ng dalawa rito? Matandang Kiao, ako po si Su Qingyue ng pamilyang Su. At ito po ang kapatid kong si Su Qingxue. Sa tulong ng isang kakilala, dumayo po kami upang bisitahin ang elder ng Tianlong. Bakit kahawig niya yung taong? Ano nakatayo sa tabi mo nung gabing iyon? Anong tinitingnan mo riyan? Dra. Naku, bakit kayo basta-basta nananakit ng tao? Ehem,
Matagal ko nang suki si Lao Kiao. Madalas siyang dumayo rito para sa aking fried rice. Tama ba, Lao Kiao? Ano? Oo, tama iyon, Dra. Hi. Mula nang tumigil sa pagnenegosyo kamakailan si Lauli, wala na akong mapagkainan. Matandang Kiao, alam po namin ang inyong tunay na katauhan. Kayo ang elder ng Tianlong, ang hari ng impormasyon, at higit sa lahat, ang pinakaaasahang kanang kamay ng pinuno ng dragon. Sa araw na ito, nasa bingit ng panganib ang pamilyang Su, pinipilit ng masasamang tao na agawin ang pamanang iniwan ng aking ama. Nanganganib kaming mapuksa, tanging ang matagpuan si pinuno ng dragon ang aming natatanging pag-asa. Nakikiusap po ako sa inyo. Matandang Kiao, sabihin niyo po sa amin kung saan matatagpuan si pinuno ng dragon. Kung ang kinaroroonan ng pinuno ng dragon ang gusto ninyong malaman. Ang kaso, hindi ko maaaring ibunyag? Ipinagbabawal naming ilahad ang lokasyon ni pinuno ng dragon iyan, ang aming patakaran. Sobrang lupit ng mga naghahangad sa susi. Wala na po kaming ibang mapuntahan. Matandang Kiao, tulungan niyo po kami. Si pinuno ng dragon lamang ang makapagliligtas sa amin. Opo, nakikiusap kami. Tulungan niyo po kami. Tungkol naman kay pinuno ng dragon, akala nyo ba malayo siya? Pero ang totoo, nasa harap nyo lang siya? Matandang Kiao, kanina pa niyo tinitingnan si Uncle Lee. Kilala niyo ba siya? Hi. Nako, Pitoy. Misu, ang lakas ng loob mong magsaya. Nagagawa mo pang magtsaa dito sa sulok. Sa wakas, pinahirapan niyo akong hanapin. Hay nako, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ibigay niyo ang password at tutulungan ko ang pamilya Su na muling sumikat. At ikaw ang magiging unang reyna ng East City. Ang lalaking ito, bakit parang pamilyar siya? Pamilyang Zhou. Parang narinig ko na ang pangalang iyon noon. Kung magmamatigas ka, kayong magkapatid na napakaganda, napakadaling magkaroon ng aksidente rito. Sa East City. Boss Zhu, ang password na ito ay iniwan ng aking ama. Ito rin ang responsibilidad ng pamilya Su. Kahit itaya ko ang buhay ko sa Su Qingyue, hindi ko ito ibibigay sa isang masamang tao. Tama. Siguradong mahahanap namin si pinuno ng dragon para protektahan kami. Si pinuno ng dragon? Ilang taon na siyang retirado? Gusto niyo pa ba siyang palabasin? Hay nako, ayaw niyo sa maayos na usapan ha? Kung hindi ko kayo tuturuan ng leksyon, hindi niyo malalaman kung sino ang tunay na hari ng East City. President Su, may oras ka pa para magsisi. Ibigay ang password, sumunod ka sa akin, at sinisiguro ko, mararanasan mo ang buhay na puno ng karangyaan at yaman. Kung hindi, mabibigat ang kamay ng mga kasama ko, baka masaktan lang ang kutis nyo, ayaw ko namang mangyari iyon. Sugod! President Su, second young mistress, umantala kayo. Baka matalsikan kayo ng tsaa. Sino ka? Pamilyang Zhou na bata ka, tama na yan. Kung gusto mong magmayabang, sa ibang lugar ka pumunta. Ilang dekada na ang maliit na shop na ito. Wala pang nangahas na gumulo rito. Ang card ko ay kayang bumili ng 10 ganitong tindahan, kaya gigibayin ko ito ngayon. Kaya pala ang pamilyang Zhou na ito ay nagsimula lang sa ilalim ng proteksyon ko. Sabi ko na nga ba pamilyar yan? Hindi ba sinabi ng tatay mo na kaya lang may pamilyang Zhou sa East City ngayon ay dahil sa kung sino? Batas? Puy, dito sa East City, ako ang batas. Walang silbi ang batas mo rito sa pamilyang Zhou. Kung wala ang tulong ng Tianlong, ang puntod ng mga ninuno nyo sa pamilyang Zhou ay balot na ng matatandang damo. Ikaw? Sino ka ba talaga? Isa lang akong simpleng tao, pero dati akong kanang kamay ng organisasyong Tianlong, nirerespeto ako sa labas, at tinatawag nila akong Matandang Kiao. Madalas nga mabanggit ni tatay ang Tianlong, ang matandang Kiao at pinuno ng dragon. Punong-puno ng paggalang ang tono niya at sinabing huwag silang kalabanin. Pero isang maliit na tindahan lang ito, paanong nasali sila rito?
Ang panggugulo mo rito ngayon ay pagpahiya sa Tianlong. Dahil sa serbisyo ng tatay mo noon, sa aming samahan, papalagpasin ko ito. Ilayo mo na ang mga tao mo at umalis na kayo. Kung hindi, kahit ikaw o pati ang tatay mo ay hindi maliligtas. Galit si pinuno ng Dragon sa mga kabataang walang galang. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan dahil ang matandang iyon ay narito lang sa malapit. Kapag nagalit siya sa iyo, kahit 10 pang pamilyang Joe ay hindi sasapat para magbayad. Imposible. Matagal nang nagretiro si pinuno ng Dragon. Paano siya biglang magpapakita rito sa tea house? Siguradong pakanalang to ni Su Qingyue. Humila lang siya ng 2 tao para takutin ako. Su Qingyue, ito ba ang tulong na hiningi mo? Akala mo ba madali mo akong matakot? Huwag mong sabihing di kita binalaan. Ang taong ito ay ang tunay na kanang kamay ng Dragon, ang hari ng impormasyon. Pumunta ka rito para manggulo, pero ang magiging resulta, hindi kakayanin ng pamilyang Zhao. Kung nais mong maniwala ako, ilabas mo ang tinatawag mong pinuno ng Dragon na iyan. Ang yabang mo. Kung sa'yo lang mapupunta ang pamilyang Zhao, sayang lang pala ang mga taon kong paggabay. Sobrang tigas ng ulo ng batang ito. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Ikaw, paano mo yun nagawa? Sino ka ba talaga? Kailan pa naging ganito kagaling ang galing mo? Umalis na kayo. Bakit ka mayabang? Su Qingyue, magiging akin din iyang secret key balang araw. Suwerte mo lang ngayon, pero magkikita pa tayo? Hindi pa tayo tapos. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Tara na, alis tayo. Siya ang anak ni Joyan. Matanda na si Joyan, matagal na siyang lumipad abroad para magpagamot, kaya ipinasa niya lahat ng negosyo sa anak niya. Sobrang ambisyoso ang batang iyon. Madumi siyang maglaro. Target niya ang secret key. Malamang gusto na niyang kumala sa Dragon at magtayo ng sarili niyang grupo. Ang galing mo lumaban. Hindi ka mukhang karaniwang tao lang. Sino ka ba talaga? Isa lang akong tiyuhing naglalako sa kalsada. Dati rin akong sundalo. Pinasilip ko na sa mga tao ko, pero ni katiting na detalye tungkol sa'yo, wala kaming makita. Kanyang husay hindi basta-basta sa isang ordinaryong tao. Nagtataka lang ako. Bakit gusto mong maging driver ng ate ko, samantalang hanggang ngayon hindi mo pa rin malinaw na sinasabi kung sino ka? Sino ba ang nakakaalam ng tunay mong pakay? Ano? Nahanap na ba kung saan eksakto si pinuno ng Dragon? Nasa Dongxi lang pala siya. Natukoy na ang lokasyon sa loob ng lumang distrito. Alam niyo na ba kung sino talaga siya? Hindi pa tiyak kung sino talaga ang target. Pero sigurado kaming nasa lumang lungsod lang siya. Sige, ituloy ang investigasyon. I-update mo agad ako kapag may kumpirmasyon ka na. Ate, anong balita? Ang tanging alam ko lang, si Longsho, ay nasa paligid lang ng lumang lungsod ng Dongxi. Wala pang eksaktong lokasyon. Kung ganoon, para tayong naghahanap ng karayom, sa gitna ng dagat, siguradong hindi titigil si Zhao Shikun ng basta-basta. Kapag hindi pa rin natin natagpuan si Longsho, yari tayong lahat. Mukhang talagang maaasahan ang galing ni Lao Kiao pagdating sa pagtatago. Kapag lumitaw si Longsho, magkakagulo talaga ang lahat. Tiyak na may darating panggulo at kapahamakan. Hanggat maaari at hindi pa kailangan, mas mabuti pang huwag muna nating ibunyag ang ating sarili. President Su, second young mistress, ngayong tiyak na natin na nasa Dongxi si Longsho, may tsansa pa tayong matagpuan siya ng paunti-unti. Nandito naman ako, kaya huwag niyo munang alalahanin. Si Zhao Shikun. Alam kong magaling ka sa laban, pero marami ring maruruming taktika si Zhao Shikun. Mahirap maunahan ang mga pataksil niyang galaw. Su Qingyue. Gusto kong bigyan ng leksyon. Ang batang yan. Bakit parang nabawasan ng mga babae sa paligid? Anong tinitingnan mo? Mga receptionist pati mga empleyado ng admin department. Kagabi, inutusan ko si Assistant Wang na pansamantalang ilipat sila ng puwesto. Marami kasing nangyayari sa kumpanya ngayon, kaya medyo alanganin na. Maganda ang naging hakbang nyo, President Su. Su Qingyue. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo na sa akin ang password. Ang nangyari noon, maaari ko nang palampasin.
Magtulungan na lang tayo ng maayos. Pero kung magmamaang-maangan ka pa, hindi na ako mananatiling kasing bait tulad noong sa tea house. Hinding-hindi ko ibibigay sa'yo ang password. Aba, Miss Sue, huwag ka munang tumanggi agad. Tingnan mo muna ito. Ate, huwag kang makikinig sa kanya. Huwag mong ibigay kahit ano. Ayos lang ako. Zhou Shikun, anong balak mo? Pakawalan mo ang kapatid ko. Anong gagawin ko? Ching Shui, Maling kalkulasyon. Naprotektahan ko si ate pero nakalimutan ko si Bunso. Hindi ko inakalang si Zhou Shikun ay tatargetin si Ching Shui. Second young Mistress Sue. Matapang ka pa rin ha? Sa loob ng isang oras, dalhin mo ang access key dito sa kanlurang dulo ng bayan. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung makikita mo pang muli. Si second young Mistress Sue, nabuhay pa. President Su, kalma ka muna. Laokiao, tipunin mo agad ang pinakamalapit na tao bilang suporta sa paligid. Huwag niyong pagdudahan o babalaan sila. Ako na mismo ang aayos nito. Pwe, Anong masasabi mo ngayon? Gusto mo bang pakiusapan si ate mo? O mas nais mo pang makipaglaro sa akin? pwe, Sabihan mo na ang ate mo? O baka gusto mo pang manatili rito at makipaglaro sa akin? petwe. Zhao Shikun, nananaginip ka. Kailanman ay hindi ko ibibigay sa'yo ang security key, kaya kalimutan mo na yan. Walang hiyakang babae. Ayaw mo itong kunin sa mabuting usapan. Anong ingay yon? Lumabas ka't tingnan mo. Ching Shui. Kayo, paano nyo nahanap ang lugar na to? Nasaan ang mga tauhan ko? Zhao Shikun, binigyan na kita ng pagkakataon. Bumalik ka at tanungin mo ang matandang asong si Zhao. Kung kilala ba niya ang pangalang Li Beijing? Sino bang may pakialam sa pangalan mo? Hawak ko na ngayon si Su Ching Shui, kaya mas mabuti nang sumuko kayo, di ba? Sa kinis ng balat niyang yan. Paano kung aksidente ko siyang... Gawin mo na ang gusto mo sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Ang tapang mo, ha? Pero kailangan munang makita ni President Su kung paano mo to aayusin. Zhou Shikun, pakawalan mo ang kapatid ko. Pwede nating pag-usapan ang security key, pero hindi sa maruming paraang ito. Maduming paraan? President Su, ang nananalo ang batas. Ngayon, ikaw ang may kailangan sa akin. Panalong-panalo lang yan. Ngayon, ikaw ang may kailangan sa akin. Ano ang gusto mo? Pera? Sosyo sa negosyo? Kahit ano, kaya kong ibigay sa'yo. Ang gusto ko, ang nais ko ay ang secret key. Ito ang secret key na kahit pumanaw na ang tatay mo, pinili pa rin niyang itago. Nandiyan ang susi sa mga lihim ng mundo, kung saan kalahati ng mga kayamanan ay nasa secret key ng kayamanan ng Longmen. Gusto itong kamkamin ng pamilya Su ninyo? Sobra kayong sakim. Ate, huwag mo iyang ibibigay sa kanya. Iyan ang pamanang Angkan Su, na ilang henerasyon na naming pinangangalagaan. Kahit mawala man ako, hinding-hindi namin iyan ipamimigay sa kanya. Tumahimik ka. Zhao Shikun, subukan mo lang ako. President Su, ako na ang bahala. Bakit? Gusto mo bang magpakabayani? Kahapon sa tea house, pinagbigyan lang kita? Akala mo ba takot ako sa'yo? Boss Zhou, sobra ka na. Nakakalimutan mo na ba ang mga batas ng organisasyong Tianlong? Batas? Anong batas? Sino ba ang nagtakda niyan? Noon pa itinakda ng organisasyong Tianlong, nasa loob ng daksya, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang gulo. Dapat ay patas ang labanan. At bawal gumamit ng pagdukot, pananakot, o katulad pa niyan. Ito ang istriktong kautusan ng Tianlong noon. Pinagbabawal ang karahasan at pagnanakaw. Dapat magtagisan ang bawat pamilya ng patas. Bawal ang paggawa ng masama tulad ng pagdukot o gumamit ng kahit anong uri ng pananakot. Iyan ang mahigpit na batas na itinakda ng Tianlong noon pa. Isa ka lang naman na Draber. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Itong mga pamilya sa Dongxi. Noong unay marami sa inyo ang tinulungan ng grupong Tianlong para lang patatagin ang inyong posisyon. At hindi rin nakalusot ang pamilyang Zhao roon. Dapat sinabi sa iyo ng tatay mo na may mga patakarang. Hindi mo maaaring labagin. Walang kinalaman diyan ang tatay ko. Tapos na ang panahon ng Tianlong. Matagal nang nawawala ang pinuno at matagal na ring nagkawatak-watak ang samahan nila. Ngayon, dito sa Dongxi, lahat ay kailangang sumunod sa pamilyang Zhou. Kahit wala na ang pinuno, nariyan pa rin ang mga patakaran. Ayon sa pinuno noon, kahit sino ka pa, basta alam mo ang mga patakarang ito, maaari kang kumilos sa ngalan niya. Ano? Paano mo nalaman ito? Lihim ang mga impormasyong yan.
Paano ka naging ganito katalino? Posible bang ikaw Mula nang maitayo ang Tianlong sa loob ng napakaraming taon, ngayon lang ulit may naglakas loob na hamakin ako ng ganito sa harap ko. Zhao Shikun. Kung hindi mo pa naririnig ang pangalang Li Beijiang, baka naman naaalala mo ang simbolong ito. Ikaw ba ang nasa likod ng Tianlong Group? Marahil hindi mo pa narinig ang pangalang Li Beijiang, pero tiyak na kilala mo ang tatak na ito. Galing ka ba sa Tianlong Group? Bakit ang dami mong nalalaman? Ibig sabihin ba nito? Ibig sabihin ba, ikaw ang... Isa lang akong simpleng tindero ng sinangag. Sa tagal ko rito, marami na akong narinig sa mga customer ko. Yung mga pamilya rito sa East City, halos lahat ay konektado sa organisasyong Tianlong. Kaya di na nakapagtataka na marami akong nalalaman. Sabi ng mga suki ko habang nagkukuwentuhan, na ang Tianlong daw ang nagtakda ng mga batas na ito noon para pigilan ang bawat pamilya sa pagkakaroon ng masamang kompetisyon para hindi masira ang samahan. Boss Zhao, tama ba ang sabi ko? Isang hamak na tindero ka lang. Dahil lang sa mga nadinig mo, akala mo kung sino ka para magmayabang sa harap ko? Ano ba sa tingin niyo ang Tianlong? Lipas na ang mga kuwentong yan. Mula ngayon, sa buong East City, lahat ay dapat sumunod sa akin, sa pamilyang Zhou. Pero nabalitaan ko tungkol sa susi na may kinalaman sa kung paano yumaman ang Tianlong noon. Tiyak na lampas ito sa 10 bilyong dolyar. Second young mistress, tigilan mo na ang katigasan ng ulo. Sabihan mo ang ate mo na ibigay na agad ang susi para matiyak kung kayong magkapatid ay mamumuhay ng marangyahabang buhay. Second young mistress, huwag ka nang magkunwari. Kasama mo si ate. Iabot mo na sa akin ang susi at sinisiguro ko sa inyo, magkapatid, na habang buhay kayong mabubuhay ng marangya at mayaman. Bakit niyo pa binabantayan ang bagay na yan? Kung mismong buhay nyo ay isusugal nyo? Nanaginip ka lang. Ang pagprotekta sa susi ay misyon ng pamilyang Su na minana pa natin sa ating mga ninuno at kailan may hinding-hindi ko yan ibibigay sa iyo. Ate, dali umalis ka na. Magmadali ka at hanapin si Pinuno ng Dragon. Si Pinuno ng Dragon lang ang makakapagprotekta sa susi. Kahit mawala man ang buhay ko. Hindi pwede, King Shui. Huwag na kayong magpanggap na nagmamahalan kayong magkapatid. Ibigay mo na agad sa akin ang susi dahil kung hindi ay tatapusin ko siya agad. Ibig kong sabihin, ang tao at ang susi. Kukunin ko? Niloloko mo ba ko? Huwag kang kakalapit. Ilayo mo na ang ate ko. Boss Zhao, huling beses ko nang itatanong, pakakawalan mo ba ang tao o hindi? Iabot mo sa akin ang susi dahil kung hindi, parurusahan ko siya agad. Sige, tikman mo to. Ako ang nagluto nitong sweet and sour pork ribs. Kahit hindi ito kasing sarap ng fried rice mo, isipin mo na lang, pasasalamat ko ito kasi niligtas mo ako ngayon. Ang bait nyo naman, second young mistress. Super lang po ako. Trabaho ko pong protektahan kayo. King Shui, magpahinga ka muna. Hindi pa lubusang magaling ang mga sugat mo. Ate, kumain ka rin? Alam ko pong para sa akin ang lahat ng ito. Kung sasama lang si second young mistress sa pagtitinda, mawawalan na talaga ako ng trabaho. Siguradong hindi basta titigil si Zhou Shikun. Malaki ang impluensya niya sa Dongxi. Natatakot akong baka gumamit pa siya ng mas maruruming paraan. Mas nag-aalala ako para sa'yo. Isa ka lang tsuper. Wala kang koneksyon o impluensya. Baka ikaw pa ang gantihan niya. President Su, huwag po kayong mag-alala. Tagaluto lang po ako ng fried rice. Anong magagawa niya sa akin? Hindi mo kilala ang taong iyon. Para makuha ang gusto niya, kaya niyang gawin ang kahit ano. Baka mas mabuting umalis ka muna sa Dongxi at magtago? Kapag umalis ako, sino ang magmamaneho para sa inyo? May pinirmahan akong kontrata? Kailangan kong gampanan ng trabahong binayaran na. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako patatalunin ni Zhao Shikun. President Su, second young mistress. Tapos na po akong kumain. Presidente Su, ikalawang senyora. Lalabas lang ako saglit. Ilak mo mabuti ang pinto mamayang gabi at huwag kang magbukas kanino man. Gabi na, saan ka pupunta? Dadalaw lang ako sa isang kaibigan. Babalik din ako kaagad. Mag-ingat ka! Huwag kang mag-alala. Walang kuwenta. Puro kayo walang kuwenta. Paano kayo nakapasok dito? Boss Zhu, mukhang hindi ganoon kaayos ang seguridad dito. May lakas ka pang magpunta rito. Matandang Kiao, alam ko pong kayo ang napakakilalang hari ng impormasyon. Malaki ang paggalang ko sa inyo. Pero baka naman pwede na magbigayan na lang tayo? Kahit alang-alang na lang sa akin.
Matagal na kitang binalaan, pero hindi ka nakinig. Ngayon, wala ka nang pwedeng isisi sa akin. Pumunta ako rito ngayong araw para makipag-usap sa iyo ng maayos. Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa mga patakaran ng pag-uusapan natin. Huwag ka nang magtangkang pakialaman ang dalawang supling ng pamilyang Su. Ang susi ay hindi bagay na maaari mong galawin. Tinatakot mo ba ako? Sino ka ba sa palagay mo? Mapapasa akin din ang susi, anuman ang mangyari. Kapag naglakas loob na makialam si Tianlong, huwag mo akong sisihin kung maparusahan kita. Pinuno ng dragon, uminom muna kayo ng alak. Sino ka? Sino ka sa tingin mo? Nagkukunwari kang pinuno ng dragon? Manloloko ka lang? Pati si matandang Kiao idinawit mo pa sa palabas mo. Dito sa Dongxi, ako si Zhou Shikun, ako ang batas. Ang anak ni matandang aso, si Zhou, talagang magkaparis noong kabataan ng ama niya. Naku naman, Ano? Ang kapal ng mukha mong tawaging matandang aso ang tatay ko. Oo nga. Nung ang tatay mo ay wala pa sa tabi ko, parang aso lang siyang sunod-sunuran. Hindi ko akalaing ang anak niya ngayon ay napakayabang na. Tumigil ka sa pagyayabang. Kung talagang kilala mo ang tatay ko, dapat alam mo na dito sa Dongxi, nabanggain kaming pamilya Zhou. Ay siguradong masama ang kahihinatnan. Mukhang hindi ka na ituwid ng maayos ni Joe yan. Kaya ako na mismo ang magdidisiplina sa'yo. Ang suwail ay nararapat parusahan. Si Haring Yamang Zhou. Ang tatay ko ang Haring Yamang Zhou ng Dongxi. Si Haring Yamang Joe? Ako pa mismo ang nagbigay sa kanya ng bansag na, yan. Ngunit hindi ko inakala na ang anak niya ngayon ay magiging ganyan kayabang. Kahit nagkukubli na ang dragon, matindi pa rin ang kapangyarihan nito. Kahit gaano pa sila kalayo, paparusahan ko pa rin sila. Sa ngalan ng ama mo, bibigyan kita ngayon ng leksyon. At kapag inulit mo pa to, hinding-hindi na kita palalagpasin. Iyon lang ba? Isang karaniwang retiradong sundalo, isang simpleng driver? Kung isa ka lang karaniwang tao, ibabaliktad ko ang 3 titik ng pangalang Zhou Shikun. Libijiang. Suchingyue. Kailangan kong makahanap ng paraan. Alam ko na. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Paano ka nasugatan? Tinuruan ko lang ng leksyon ang isang bastos na bata, masyado lang malakas ang palo ko sa kanya. Wala kasing galang, at nananakit pa ng ibang bata. Sinong bata naman ang kinailangan mong parusahan? Bakit ka nakikialam sa ganyang mga bagay? Hindi ito basta pakikialam lang. Kung hindi ako nakialam, hindi sana kita nakilala. Ate, tumatawag na naman si Joshi-kun. Anong ginagawa ninyo? May sugat si Beijing sa kamay. Pinapahiran ko lang ng gamot. Tinatawag mo na siyang Beijing. Anong sabi ni Joshi-kun? Tumawag si Joshi-kun para sabihing magpapahandog siya sa Hongxing Pavilion at iniimbitahan kanya, pati si Uncle Lee. Beijing? Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, tapat naman ang paanyaya ni Boss Joe. Sige, punta tayo. E paano kung may masama na naman siyang balak? Baka naman talagang humihingi na siya ng tawad. Huwag kang mag-alala, narito ako. Hindi ka niya masasaktan. Joe Shikun, mas mabuting totoo na ang pagsisisi mo sa mga pagkakamali mo. Presidente Su, Kuya Lee, tagay muna tayo. Tungkol sa nangyari noon, patawad po sa aking nagawa. Heto, uubusin ko ito. Bakit hindi po kayo umiinom? Hindi niyo po ba tinatanggap ang paghingi ko ng tawad? Boss Zhao, wag na nating pag-usapan ang paghingi mo ng tawad. Ang pagkuha mo sa kapatid ko at ang pagpapadala mo ng mga tao sa bahay ko ay hindi basta mabubura ng isang baso ng alak. Tama. Tama po kayo. Tama po ang inyong sinabi. Kuya Lee, napakalawak po ng inyong pangunawa. Taos-puso po akong humihingi ng tawad sa inyo. At ito, ang alak na ito itinabi ko pa sa loob ng 20 taon. Ngayong araw, dala ko itong espesyal upang humingi ng tawad sa inyo. Hehe. Presidente Su, tagay po tayo. Huwag niyo po sanang tanggihan. Ako na ang iinom para kay Presidente Su. Boss Joe, ikaw naman?
Boss Joe, ikaw na. Aba, President Su, ngayong nakainom na tayo at humingi na rin ng tawad, siguro oras na para sa seryosong usapan. Tungkol sa susi, napag-isipan mo na ba ang pasya mo? Joshi-kun, may masama ka talagang balak. Mabuting balak ba? President Su, binibigyan na nga kita ng pagkakataon. Ayaw mo pa? Ikaw naman, Li Beijiang. Kahit gaano ka kagaling, tao ka lang din, siguradong ikinuwento na sa'yo ni President Su kung ano ang posisyon ko sa Dongxi bilang bahagi ng pamilyang Zhou. Kapag kinalaban mo ako, dito sa Dongxi, wala ka ng lugar. President Su, ito na ang huling pagkakataon. Ibigay mo na ang susi at sinisiguro kong ang pamilyang Su mananatiling matatag. Pero, kung hindi mo ito ibibigay, Joshi-kun, mangarap ka. sinisiguro ko sa inyo, ang pamilyang Su ay hinding-hindi babagsak. Kung hindi ninyo ibibigay, Joshi-kun, nananaginip ka lang. Ang susi ay iniingatan ng pinuno ng dragon, kaya hindi mo ito maaabot. mahigit 15 taon nang retirado ang pinuno ng dragon. Hindi pa nga tiyak kung buhay pa siya o wala na. Akala mo ba matatakot mo ako niyan? Hump! Ano? Ay. Pasensya na, nadulas lang ang kamay ko. Heto, Boss Joe. Iinom ako para bumawi sa pagkakamali ko. Boss Joe, ikaw naman. Ang dami na niyang nainom. Dapat tumatalab na ang gamot ngayon. Anong nangyayari? Bakit? Bakit ako ang nahilo? Kayo, bakit wala kayong nararamdaman? Iyan lang ba ang tinimplahan mong alak? Paano? Bakit ako? Bakit? Wala ka bang nararamdamang masama? Ang alak mong nilagyan mo ng gamot. Walang epekto sa akin. Nilagyan niya ng gamot? Tama ka. Pero hindi tumatalab sa akin ang gamot niya. Tinamulang niya ang nararapat sa kanya. Tara na. Anong nangyayari sa'yo? Beijiang, Isang tasa lang sana ng tsaa na iyon ang nainom ni Qingyue. Dapat hindi ganito katindi ang reaksyon niya. mainit. Ang init. Huwag kang umalis. Beijiang, President Su, sobra na ang nainom mo. Beijiang, huwag kang umalis. Joshi-kun, magbabayad ka. Kay lakas ng loob mong lagyan ng gamot si Qingyue. Beijiang, bakit mo ako tinatrato ng ganito kabuti? Kahit sobrang galing mo, bakit ka kontento sa pagiging isang tindero ng sinangag? At bakit ka kontento na? Maging driver ko? Qingyue, wala akong masamang balak. Pumirma lang talaga tayo ng kontrata. At ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Iyon lang yon. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Ate, ayos ka lang ba? Okay lang ako. May iba ka pa bang nakita? Nakita ko siya, na binuhat kang papasok sa kwarto. Anong ginawa niyo sa loob?
Wala. Wala kaming ginawa. Talaga wala? Pulang-pula na ang mukha mo. Naghalikan na ba kayo? Huwag kang gumawa ng kwento. Wala siyang ganung balak. Ano? Tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Patay ka na. Ang hitsura mo ngayon, parang mga babaeng baliw na baliw sa pag-ibig. Wala nang pinagkaiba. Huwag kang mang-asar. Bilisan mo. Tikman mo ang niluto ko. Presidente Su, ito kasi, Bakit? Matapos mong kainin ang niluto ni Ching Shue, ayaw mo bang tikman ang sa akin? Presidente Su, super lang po ako. Hindi ko dapat. Anong hindi dapat? Natikman ang niluto ng amo mo. Bejang, sobrang bait mo sa akin. Kailangan kitang suklian, hindi ba? Naku. Nakaabala ba ako sa inyo? Tahimik ka nga. Ate, bakit ang aga mo nagising? Para lang maghanda ng almusal. Uncle, ang sarap ng noodles na niluto ni ate. Tikman mo naman. Sige po, masarap nga pala. Hello? Ano yon? Ate, tumawag ang assistant ko. Yung tatlo nating pinakamalalaking kliyente, sabay-sabay daw nagkansela ng mga kontrata. Ate, tumawag ang assistant, at ang tatlo nating pinakamalalaking kliyente ay sabay-sabay nilang kinansela ang pakikipagtulungan. At ang bangko naman, gusto agad bawiin ng bangko ang mga pautang natin. Ano? Ang tatlong kliyenteng iyon ay matagal na nating kasosyo. Bakit sila biglang? Magandang umaga, President Su. Zhao Shikun, anong binabalak mo? Anong balak ko? Gusto lang naman kitang tulungan, President Su. Ay nako. Tingnan mo kung paano mo pinatatakbo ang maliit mong kumpanya. Sobrang nakakapagod. Ang mga empleyado mo, bigla na lang umaalis. At ang bangko, bigla kang sinisingil. Bakit ka pa magpapakahirap? Ibigay mo na sa akin ang lihim na code at tinitiyak ko sa iyo na ang Su Group, sa pagkakataong ito, malalampasan niyo agad ang krisis na to. Zhao Shikun, ang dumi ng mga paraan mo. Hindi ka ba takot maparusahan ng langit? Ha ha ha. Parusa. Sa Dongshi, ako ang batas. Bibigyan kita ng isang araw, ibigay mo sa akin ang lihim na code. Karma? Sa Dongshi, ako ang karma. May isang araw ka para ibigay mo ang access key. Kung hindi, mapapanood mo kung paanong ang kumpanyang iniwan sa iyo ng iyong ama ay dahan-dahang guguho. Ate, anong gagawin natin? Kapag kinansela ng tatlong kliyenteng iyon ang kontrata, wala na tayong pambayad sa bangko. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Hay naku. Eh ano ba ang magagawa mo? Tiyak na may paraan si Beijang. Noon, siya ang nagligtas sa'yo mula sa mga kamay ni Zhao Shikun. Ngunit, ibang-iba ito sa pagkakataong kinuha niya ako. May mga tao sa Dongshi na sumusuway sa mga patakaran. Paano nangyari yon? Ang mga dayuhang mamumuhunan ay biglang lumabas sa merkado ng Dongshi. Ang tatlong kumpanyang nasa ilalim ng Beihai Chamber of Commerce ay nabistong may suliraning pinansyal kaya bumagsak ang halaga ng kanilang mga stock. Ang mga banyagang kumpanya ay biglaang umurong sa merkado ng Dongshi. Ang tatlong kumpanyang nasa ilalim ng Beihai Chamber of Commerce ay naiulat na may mga suliraning pananalapi at bumagsak ang halaga ng kanilang mga stock. May ilan ding bangko ang naghayag ng mas mahigpit na patakaran sa pautang para sa Beihai Chamber of Commerce. Natapos na ang krisis ng kumpanya natin. Pati si Zhao Shikun, nadawit din siya sa gusot. Mabuti yun. Bakit parang kaya mo lahat? Mula sa pagluluto hanggang sa pag-alalay sa amin, pati sa suliranin ng kumpanya ngayon, nalutas mo lahat. Hindi kaya. Ikaw ba ang matagal na naming hinahanap na pinuno ng dragon? Hindi. Second young mistress. Ang lahat ng ito
ay payak na tulong lamang mula sa isang kaibigan. Anong nangyari? Ate, tingnan mo to. Sadyang kamangha-mangha siya. Bukod sa lawak ng ugnayan niya, tinulungan pa niya kaming isaayos ang suliranin ng ating kumpanya. Bejang. Ang mga bagay na ito. Sagutin mo, ilagay mo sa speaker. Suking Yue, sino ba talagang tinawagan mo? Mukhang mainit ang ulo ni Boss Joe. Ikaw pala, anong ginawa mo? Wala akong ginawa. May ilang tao lang talaga na ayaw sumunod sa patakaran, kaya kailangan nilang pagbayaran yon. Patakaran? Anong klaseng patakaran yan? Dito sa Dongshi, ako ang batas? Halata namang hindi mo pa rin naiintindihan. Linawin ko sa'yo. Simula sa araw na ito, ang Beihai Chamber of Commerce sa Dongshi ay wala ng puwang. Ha, sinusubukan mo ba ako? Wala kang mapapala kung babanggain mo ako. Buisit. Sobra ka ng pinagbigyan. Kinalaban mo ako. Ipapakita ko sa iyo ang mangyayari sa mga sumasalungat sa akin. Kung hindi kita maturuan ng leksyon, hindi na ako si Zhao. Magkapatid pala sila, di ba? Tingnan natin kung ano ang pipiliin mo sa huli. Parang may mali dito. Sa ganitong oras, dapat pababa na ang magkapatid para kumain? Bakit di nila sinasagot ang telepono? May masamang nangyayari. Zhou Shikun, pagbabayaran mo yan. Mukhang napaaga ang dalaw mo rito. Nakabakasyon ka ba? Hindi ka ba? Kailangang samahan ang magkapatid? May masamang nangyari. Nawawala ang magkapatid ng pamilyang Zhou. Wala sila sa bahay, hindi rin makontak ang kanilang mga telepono. Pinuno ng Dragon, sandali lang, maghintay ka. Wala akong nakuha kahit anong impormasyon. Mukhang sa pagkakataong ito si Zhao Shikun ay nagdala pa ng mga eksperto para burahin ang bakas. Hindi matagpuan. Mukhang sa pagkakataong ito, si Zhao Shikun naghanda pa ng mga dalubhasa para burahin ang ebidensya. Ang Dragon Head Command? Gagamitin niyo ba ang Dragon Head Command? Kaya nitong magutos sa buong organisasyong Tianlong na kumilos sabay-sabay. Sa sandaling ilabas ang Dragon Head Command. Tiyak na magugulo ito ng matindi. Sigurado ba kayong gagamitin niyo ito? Aakuhin ko ang anumang kapalit nito. Kailangang matagpuan ng magkapatid na pamilya Su. Pero para lang sa anak ng inyong kasama, ang paggamit ng Dragon Head Command, sulit ba ito? Lahat ng ipinangako ko kay matandang Su ay kailangang matupad. Gagamitin ni Dragon Head Commander ang utos na ito para sa magkapatid. Sobra ang lakas na ginugugol mo sa maliit na usapin. Subalit dito rin makikita kung gaano kahalaga sa kanya ang magkapatid na pamilya Su para sa Dragon Head Commander. Zhao Shikun, nasaan ka na ngayon? Nagmamadali ka ba? Hindi ba sobra ang yabang mo kanina? Di ba sinabi mong hinding-hindi mo ako papayagang makabalik dito sa lungsod ng Beihai? Nasaan ka ngayon? Nagmamadali ka ba? Hindi ka ba masyadong mayabang? Hindi ba sinabi mo sa lungsod ng Beihai na hindi ako mananalo? Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, sina Su Qingyue at ang kapatid niya, nasa kamay ko na sila. Uncle Lee, huwag ka nang pumunta rito. Maraming tao rito. Uncle Lee, wag mo na kaming intindihin. Itago mong mabuti ang susi para sa amin. Hanapin mo ang Dragon Head. Narinig mo ba yon? Nasa mga kamay ko sila ngayon. Li Beijiang, ano pa ang balak mo? Tatanungin ko muna kung nasaan ang susi ng magkapatid, tsaka kita parurusahan. Zhao Shikun, ito na ang huli kong babala sa'yo. Pakawalan mo sila. Babala? Li Beijiang? Sino ka sa tingin mo? Magpapanggap ka na naman bang Dragon Head? Sinasabi ko sa'yo, nandito sila sa isang lugar na hinding-hindi mo mahahanap. Kapag nakuha ko na ang susi, parurusahan ko na silang dalawa. Zhao Shikun, makinig kang mabuti. Subukan mo silang saktan, sisiguraduhin kong sa buong pamilyang Zhao ay maglalaho ka na. Makinig kang mabuti. Kapag ginalaw mo kahit isang hibla ng buhok nila, sisiguraduhin kong sa pamilyang Zhu
ay tuluyan kang maglalaho? President Su, gumastos ako ng napakalaking halaga para lang mahanap kayo. Mas mainam na sabihin mo na kung nasaan ang password para hindi na kayo masyadong pahirapan. Pwe, Paano mo natunton ang lugar na ito? Bejang, umalis ka na. Huwag mo na kaming sagipin. Ayos lang, Qingyue. Kakayanin ko to. Talagang naglakas loob ka pang magpunta rito? Nag-iisa ka lang? Akala mo kung sino ka? Kakayanin mo ba kami? Nakikita mo to? Sila ang mga batikang tao na binigyan ko ng malaking bayad. Akala mo ba katulad pa rin ito ng dalawang mahinang iyon noon? Palayain mo sila. Palayain sila? Li Beijang, nasa kamay ko ang mga tao mo ngayon. Dapat ay nagmamakaawa ka na sa akin. Lumuhod ka at magmakaawa, baka sakaling lumambot ang puso ko at hindi ko sila itutuloy na tapusin. Zhao Shikun, binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon. Pagkakataon? Li Beijang, Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. pagkakataon? Li Beijang, ngayon ako naman ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin? Kung hindi, ngayon din, itutuloy ko ang pananakit sa kanya. Ginto. Gintong marka ng dragon? Ano yan sa kamay mo? Tattoo lang ito. Hindi, imposible yan. Ang mga marka ng dragon ay nakalaan lang sa pangunahing miyembro ng organisasyong Tianlong, samantalang ang gintong marka ng dragon ay nakalaan lang para kay pinuno ng dragon. Paano ka nagkaroon yan? Ikaw, sino ka ba talaga? Sa palagay mo, sino ako? Ikaw si pinuno ng dragon? Buti at naunawaan mo. Mukhang ang tawag na ito ay hindi ko na kailangang ituloy. Hindi ako naniniwala. Paano magiging ikaw ang pinuno ng dragon? Alam ko na. Agad mong nalaman ang tungkol sa marka ng pinuno ng dragon, kaya sinadya mong magpalagay nito para takutin mo ako, hindi ba? Sugurin niyo siya. Sige, lusubin siya. Bibigyan kita ng huling tsansa. Palayain mo sila ngayon at parurusahan lang kita ng tama. Pagbibigyan mo ba ako? Hoy, matanda, sino ka ba sa akala mo? Huwag kang lumapit. Humakbang ka pa ng isa at papatumbahin ko siya. Zhao Shikun, kapag naglakas loob kang saktan siya, at kung siya nga talagang pinuno ng dragon, ang buong organisasyong Tianlong ang makakabangga mo. Gusto mo bang tuluyang mabura ang pamilyang Zhou? Su Qingyue? Talaga bang naniniwala ka pa rin sa organisasyong Tianlong na iyan? Kahit siya pa ang tunay na pinuno ng dragon, ano ngayon? Matagal nang hindi na ito hawak ng Tianlong. Kapag nakuha ko na ang lihim na code, pati lahat ng kayamanan ng pamilyang Su, darating ang panahon na ang buong Dongxi ay magiging teritoryo ng pamilyang Zhou. Ako si Zhao Shikun. Ako ang bagong batas. Huling pagkakataon mo na. Umalis ka na rito. Isasantabi ko ang nangyari ngayon na para bang hindi ito naganap. Tigilan mo ang pagpapanggap na ikaw si pinuno ng dragon. Paano kung hindi ako umalis? Kung ganon, wag mo akong sisihin kapag naging malupit ako. Hindi ba gusto mo silang iligtas? Sige, sa magkapatid na to, sino ang pipiliin mo? Ano na? Pipiliin mo ba ang ate o ang nakababatang kapatid? Si Qingxue na lang, bata pa siya. Aba, naantig talaga ang puso ko. Ang lalim ng pagsasama niyong magkapatid. Umalis ka na. Maghanap ka ng tutulong sa amin. Tumahimik ka. Wisit, huwag kang gagawa ng anot-anong kalokohan. Second young Mistress Su, alam mo ba? Nasa lagay mo ngayon, gustong-gusto kitang pasukuin sa akin. Zhou Shikun, magbabayad ka. Ano na? Nakapili ka na ba? Ate ba ang pipiliin mo? Maunawain naman ang ate. O uunahin mo bang iligtas ang kapatid? Mapusok ang kapatid na yan. Sinasabihan ka pa niyang lumayo at huwag na siyang alalahanin. O kaya naman, ni isa wala kang ililigtas? Nakapili na ako. Sino? Iligtas ko silang dalawa. Nababaliw ka na ba? Silang dalawa ang ililigtas mo? Tingnan mo ang sitwasyon. Hawak ko sila at may armas pa ako. Paano mo masasabi na maliligtas mo silang dalawa? Ano bang panlaban mo? Kahit Dragonhead ka pa? Dito, ako ang nasusunod. Zhou Shikun, wala ka na ngang natutuhan na mabuti. Masama pa ang ugali mo. Ang tatay mo na si Zhou Yan ay nagtrabaho sa akin. Bagamat hindi siya ganoon katalino, alam niya man lang kung paano rumespeto at kung ano ang dapat katakutan. Huwag mong idamay ang tatay ko. Zhou Shikun, talagang wala ka talagang natutuhan. Papasukin niyo si Zhou Yan.
Nasaan ang mga tao mo, Li Beijiang? Matagal ko nang napapansin na nagkukunwari ka lang. At nagawa mo pang tawagin ang tatay ko sa buong pangalan niya? Alam mo ba, nasa ibang bansa ngayon ang tatay ko para magpagamot. Masyado na siyang matanda para makalakad ng maayos. Ngayon, ang buong pamilyang Zhou ay nasa ilalim na ng aking utos. Umasa kang, ililigtas ka niya? Nananaginip ka lang. Noong nasa ilalim ko pa ang tatay mong si Joe yan, kahit paano, iginagalang pa rin siya sa lahat ng panig. Mayroon siyang kaunting talas ng isip, pero paano siya nagkaroon ng isang walang kwentang anak na tulad mo? Ang lakas ng loob mong banggitin ang tatay ko? Sugod, tapusin niyo siya. Mag-iingat ka. Paano nangyari to? Isang suntok lang. At ang dalawa kong pinakamagaling na tauhan ay napaurong mo na? Sila na ang pinakamalalakas sa organisasyong Tianlong, pawang kilalang eksperto, may pambihirang galing, na kayang manugat kahit sa malayo. Tanging ang Dragonhead lang ang may ganong teknik. Dati, narinig kong sinabi yan ang tatay ko nang lasing siya. Akala ko hindi yon totoo. Ito ang pambihirang lakas. Ikaw ba ang Dragonhead? Butit nalaman mo rin. Akala ko hindi totoo. Ito si Gekong Jin. Ikaw ba ang pinuno ng dragon? Mukhang matalas kang mag-isip. Sayang lang, ang teknik na to ay para lang sa mga nasa loob ng 3 metro. Kung katulad pa rin ito noon. Tingnan nga natin kung mas mabilis ka kaysa sa patalim ko. Ang galing ni Beijiang. Li Beijiang, subukan mo lang. Ang bilis mong sagipin si Su Qingyue. Gusto kong makita kung anong kaya mong gawin para sa kanya. Huwag mo akong alalahanin, bilisan mo, ilayo mo na si ate rito. Tumahimik ka lang. Gusto ko lang malaman kung maililigtas mo pa ba siya ngayon? Joe Shikun, palayain mo ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Second young mistress, nakikita mo ba na parang walang pakialam sa'yo ang kuya mong si Li? Okay lang kahit mawala ako. Huwag mo sa kanya ibigay ang key code, iyon ang huling bilin ni Papa. Hindi pa tapos ang laro? Hindi na masaya pag wala ka. May pagpipilian ka. Lumapit ka rito. Guguhitan ko ng hiwa ang mukha mo. Isang hiwa, kapalit ng isang buhay. Sulit na yon, di ba? Huwag Uncle Lee, huwag kang makinig sa kanya. Zhao Shikun, huwag mong sasaktan ang kapatid ko. Bakit? Wala ka bang lakas ng loob? Huwag Uncle Lee, huwag mo siyang pakinggan. Zhao Shikun, huwag mong saktan ang kapatid ko. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ba ikaw ang pinuno ng dragon? Akala ko ba matapang ka? Ni isang tama, hindi mo kaya? Nagkukunwari ka lang na bayani? Joe Sikun, sigurado ka bang ito ang gusto mong gawin? Tumahimik ka? Mamili ka? Lalapit ka rito para maparusahan? O panoorin mo siyang mawala? Gagawin niya talaga yon para kay Ching Shue. Huwag Uncle Lee, huwag kang lumapit. Gawin mo na. Tapos ka na. Tama na. Pa? Matandang Kiao, bakit ka nandito? Matandang Kiao. Ito'y usapin ng pamilyang Zhou at pamilyang Su. Sariling usapan namin ito. Kahit ikaw pa ang ikalawang pinuno ng Tianlong, palagay ko, wala kang karapatang makialam dito. Zhou Shikun, ang lakas ng loob mo. Batas ito na itinakda ng organisasyong Tianlong. Zhou Shikun, ang lakas-lakas talaga ng loob mo. Ang mga patakaran na ipinatupad ng organisasyong Tianlong, bawal kumuha ng tao, bawal mangpilit, at bawal manakit ng walang kasalanan, lahat ng iyon ay nilabag mo. Patakaran ba? Walang kwenta ang mga patakarang yan. Si Tianlong lang naman ang may hilig sa ganyang mga patakaran. Nang sipain niya ako noon, nandyan ka rin naman. Bakit di ka nagsalita tungkol sa mga patakaran noon? Ngayon, bigla kang nagmamarunong para sa hustisya. Alam mo ba kung sino siya? Siyempre, isa lang siyang super, isang hamak na kargador lang. Ba't nagpapanggap siyang importante? Dahil ba kaibigan mo si matandang Kiao? Kaya gusto mo siyang ipagtanggol? Sinasabi ko sa'yo, walang silbi yan. Noong sinipa niya ako dati, hindi ko pa siya napapanagot. Beijiang, yung batang pinarusahan mo dati, siya ba yon? Walang hiya. Zhou Shikun, sobra na ang kabastusan mo. Pinarusahan ka niya sa ngalan ng tatay mo para madisiplina ang suwail na anak? Para rin iyon sa ikabubuti mo. Pagdating ng tatay mo, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Ang tatay ko? Huwag mong gamitin si tatay para takutin ako. Nasa ibang bansa siya para magpagamot at sobra na siyang matanda para kumilos. Si Papa? Huwag mo akong takutin gamit si Papa. Nasa ibang bansa si Papa para magpagamot. Masyado na siyang matanda para umaksyon. Simula ngayon, sa buong pamilyang Zhou, ako ang masusunod. Ngayong araw, kahit sino pa ang sumulpot, itong dalawang babae,
Pati ang code ay kukuhanin ko. Ikaw, Sige, Matandang Kiao? Matandang Kiao, paano ka? pinuno ng dragon. Patawad po at nahuli ang inyong tauhan. hindi na kailangan ng formalidad. Kailangan pa ba natin yan sa isa't isa? Kakausapin ko ng maayos ang taong ito. Zhou Shikun, makinig ka ng mabuti. Ang taong kaharap mo ngayon, hindi lang siya isang karaniwang driver. Siya ang nagtatag ng organisasyong Tianlong, siya rin ang pinuno nating lahat. Ang dragon, head, Pinuno ng dragon? Siya ba talaga ang pinuno ng dragon? Pinuno ng dragon. Siya nga ba talaga si pinuno ng dragon? Kaya pala napakahusay niya. Kaya rin niya kabisado ang mga batas ng Tianlong. Matandang Kiao? Niloloko mo ba ako? Siya? Isang hamak na tindero lang siya? Isang simpleng tsuper lang ng babae? Matandang Kiao? Niloloko mo ba ako? Siya? Isang hamak lang na tindero sa tabi-tabi? At isang ordinaryong driver ng mga babae? Tapos siya pa ang Longshaw? Matandang Kiao? Alam kong sobrang malapit kayo at nais mo siyang iligtas. Pero mag-imbento ng ganyang dahilan, hindi ba sobrang namang nakakatawa yan? Zhou Shikun. Malalaman mo rin kaagad kung totoo nga ang sinasabi ko. Dahil, ang iyong tatay, paparating na. Matandang Kiao, ginagamit mo rin ba ang tatay ko para sindakin ako? Sinasabi mong siya ang Longshaw? Nasaan ang patunay? Dahil lang sa sinabi mo? Sino bang hindi nakaalam kung gaano kayo kalapit, araw-araw mo pa siyang dinadalaw para lang kumain ng fried rice at maglaro pa ng chess? Nagkukunsa ba kayong dalawa? Para lang takutin ako, di ba? Sa tingin niyo ba 3 taong gulang ako? Zhou Shikun, wala ka na talagang pag-asa. Ubod ng talino ni Zhao Yan, paano naman siya nagkaroon ng anak na kasing tanga mo? Matandang Kiao, ginagalang kita bilang nakatatanda, kaya maghinay-hinay ka rin sa iyong mga salita. Mukhang ang huling aral sa'yo ay kulang pa. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Mukhang ang huli mong leksyon ay kulang pa. Anong balak mong gawin? Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Pag lumapit ka pa, talagang... Sinasabi ko sa'yo, Lau Kiao, ang bagal naman dumating ni Zhou Yan. Naalala ko noon, nasa tabi ko pa siyang nagtatrabaho. Kapag inuutusan ko siya, mas mabilis pa siya sa kidlat kumilos. Tama po yan. Noon kasi, nang nagtatrabaho pa siya sa ilalim ninyo, nagsisimula pa lang siya. Napakasipag niya at napakatalino rin. Sabi mo, matalino si Zhou Yan. Pero bakit nagkaroon pa siya ng anak na walang kuwenta? Anong sinabi mo? Sabi ko, wala kang kuwenta. May lakas ka ba ng loob na gawin yan? Zhao Shikun! Huling beses kitang tatanungin. Palalayain mo ba o hindi? Ang lakas ng dating niya. Siya ba talaga ang Dragonhead? Li Beijing, sino ka ba sa tingin mo? May gana ka pang sermonan ako, ha? May lakas ka pang loob na sabihin wala akong silbi? Sasabihin ko sa iyo. Dito sa Dongxi, ako ang Diyos dito. At ako ang batas. Kapag nakuha ko na ang susi, ang dalawang magkapatid na ito, pagdating ng oras, mapapasakin na sila. Susunod silang lahat sa akin. Ano man ang iutos ko sa kanila, kailangan nilang sundin. Walang hiya ka? Zhou Shikun, ikaw, alam mo ba kung sino ang kausap mo? Siya ang Longshaw? Ang punong tagapamuno ng buong organisasyong Tianlong. Nagawa mo pa siyang paluhurin? Ikaw ang dapat lumuhod sa harap niya. Kahit ang tatay mo, noon, sa harap ni Longshaw, hindi man lang naglakas loob magtaas ng boses. Sino ka ba sa tingin mo? Matandang Kiao, pwede ka bang gumawa ng kuwento na mas kapanipaniwala? Nag-imbestiga na ako. Isa lang siyang karaniwang driver. Alam ko na, ikaw lang ang kinuha niya. Para lang iligtas ang magkapatid na ito. Para lang magyabang, di ba? Naunawaan ko na. Ikaw ang inutusan niya. Para tulungan ang magkapatid na ito. Para lang makapagpakitang gilas ka, di ba? Ang tatay ko, yumaman siya sa sariling sikap. Kaya ano ang kinalaman ni pinuno ng dragon dito? Kapag ang pamilyang Zhou na ang namamayani sa mundo, wala na, yang pinuno ng dragon, ni hindi ko siya papansinin. Ha 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 ha. Talagang wala ka ng pag-asa. Zhou Shikun, sinasabi ko sa iyo.
Yang mga sinabi mo ngayon ay sapat na para madamay at tuluyang bumagsak ang buong pamilyang Zhou. Kasama ka. Isasama mo? Matandang Kiao. Sinusubukan mo ba akong sindakin? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ako wawakasan dito ngayon, ikaw ang una kong sisingilin paglabas ko. Zhao Shikun, mabait naman ang ama mo. Bakit ganyan ka umasta? Tumahimik ka. Binibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, ang puot ni Pinuno ng Dragon ay sigurado hindi mo kakayanin. Li Beijiang. Sobrang taas ng kumpanya mo, ha? Sige, tingnan natin kung anong kayang gawin ng pinuno ng dragon laban sa akin. Beijiang, Subukan mo lang. Sa wakas ay nandito na po kayo. Siya po yon? Ang lalaking ito, nagkukunwaring pinuno ng dragon. Pati ako'y sinaktan. Bilisan mo, ipahuli mo siya. Tungkol naman sa magkapatid na Su, ako, hawak ko na silang dalawa. Kapag nakuha na natin ang code, ang pamilyang Ju natin, ang magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Dongxi. Alam ko na, hindi ka ang tunay na pinuno ng dragon. Tingnan ninyo ang galit ni Papa, parurusahan niya kayo agad. Pinuno ng dragon, patawad po, nahuli ang inyong tao. Napabayaan ko pong disiplina ang aking anak. Paumanhin po sa abala. Pinuno ng dragon. Matagal na, mula nang ako'y magretiro. Tumayo ka na. Sige po. Opo, Zhao Shikun, sapat na itong ebidensya tungkol sa pagkatao ni Mr. Lee. Hindi maaari pa. Nasisiraan na po ba kayo? Driver lang po siya. Isang hamak na tindero lang siya sa kalsada. Driver lang siya ni Su Qingyue. Tumahimik ka. Pinuno ng dragon. Nagkulang po ako sa pagdisiplina sa suwail kong anak. Humihingi po ako ng paumanhin sa kaguluhang ito. Pinuno ng dragon. Kasalanan ko na hindi ko na ituro ng maayos sa pasaway kong anak. Humihingi po ako ng paumanhin sa abalang naidulot nito sa inyo. Tungkol po sa ginamit ninyong Dragon Head Order, nalaman ko na iyon. Isang matinding kahihiyan ito para sa pamilyang Zhou. Zhao Yan, tama nga, hindi mo na napalaki ng maayos ang anak mo. Opo, inaamin kong kasalanan ko ito. Pasaway ka. Alam mo ba, na sa araw na to, binulabog mo ang buong pamilyang Zhou. Alam ko, siguradong naghanap ka lang ng taong magpapanggap na tatay ko para dayain ako, di ba? Hoy, matanda. Sigurado akong manloloko ka rin. Zhao Shikun, makinig kang mabuti. Ang taong nasa harap mo ngayon, ang nagtatag ng organisasyong Tianlong, siya mismo ang nag-angat sa akin hanggang sa kinalalagyan ko ngayon. Kung wala siya, malamang matagal na sana akong wala o nabubuhay kung saan-saan sa liblib. Kung wala siya, hindi magiging ganito ang pamilyang Zhou ngayon. Habang ikaw naman, bilang kaisa-isa kong anak, sa araw na ito, halos pinatay mo pa siya. Wala akong anak na gaya mo. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Sa edad kong ito, akala mo ba niloloko pa rin kita? Ako, si Zhou Yan, ay nabuhay ng higit sa 60 taon at ni minsan ay di ako nandaya kanino man, pinuno ng dragon. Kayo na po ang bahalang magpataw ng parusa sa aking anak. Hindi ko kailanman niloko ang sinuman, pinuno ng dragon. Kayo na po ang bahala sa pagpaparusa sa aking anak. Nagkamali po ako. Pakiusap, iligtas niyo po ako. Ngayon mo lang napagtanto ang pagkakamali mo? Huli na ang lahat. Idaan na lang natin ito sa batas. Pinuno ng dragon, pakawalan mo ako. Ayokong makulong. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ate, Ngayon ka natatakot makulong? Ang yabang-yabang mo kanina, di ba? Ayon sa patakaran ng Tianlong, tinangka mong saktan si pinuno ng dragon, dapat kang parusahan. Nagpakita na ng konsiderasyon si pinuno ng dragon. Hayaan siyang makulong ayon sa batas. Iaalay ko ang sarili kong dugo para bigyan ng hustisya si pinuno ng dragon. Ngayon na, lumuhod ka sa harap ni pinuno ng dragon. Yumuko ka at humingi ng tawad sa pinuno ng dragon. Nagkamali ako. Pakiusap, tulungan niyo ako. Anak niyo ako, Papa. Pinuno ng dragon, patawad. Nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Maawa po kayo. Ayokong makulong. Maawa sa'yo? Kidnap, pananakit, at pananakot. Alin diyan ang hindi malubhang krimen?
Basta manggako ka, napakakawalan mo ako, tatanggapin ko ang kaparusahan, aamin ako sa kasalanan. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Zhou Yan, ang anak mo ay dapat harapin ang proseso ng batas. Opo. Hikayatin ko siyang sumuko at isusumite ko ang lahat ng ebidensya sa pulis. Hindi maaari, hindi ako pwedeng makulong ng ganito. Sigurado akong kakampihan ako ni Papa. Papatamaan ko ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Tapos ka na. Walang hiya ka. Pinuno ng dragon? Paano natin ito reresolbahin? Idaan sa tamang proseso ng batas. Dalhin na yan. Huwag niyo akong hawakan. Papa, iligtas niyo ako? Papa, iligtas niyo ako. Papa. Pinuno ng dragon. Salamat po at pinayagan niyo pa siyang mabuhay. Zhou Yan, umuwi ka muna at magpahinga. May tsansa pang magkaroon ng tagapagmana ang pamilyang Zhou. Opo. Beijing, ikaw nga talaga ang pinuno ng dragon. Sabi ko na nga ba, alam kong hindi ka karaniwang tao. Pero, isipin mo, naging driver pa natin ang pinuno ng dragon. Sino kayang maniniwala kapag ikinuwento ko ito? Beijing, maraming salamat sa'yo. Tara na, umuwi na tayo.